battle for social capital is online. Reach and community size doesn't really necessarily equate to influence. And then saka ngayon, may mga tools na, for example, if you wanna grow your followers, nabibili na siya. Pinatunayan niyang pag may tiyaga, may nilaga. Let's welcome the co-founder of InCircle Inc., Icy Mendoza. Nag-post ako about this before na I'm also a Nepo baby. So yun yung naman ako. It's legacy over luxury. Ayoko na ng finance. Gusto ko about how to find a rich husband. Gusto namin yan! Diba? Usapang praktikal at madiskarteng galawan. Ito ang Para-Paraan with Salmin. Hosted by Jorik, our resident raketero, at MK ng FH Moms. Hindi natin iiwasan ang usapang finance at hahanapan natin yan ng mga para-paraan. Usapang pera ba? Hindi natin tatakbuhan yan. Ako si Jorik, your resident raketero. At ako naman si MK of FH Moms, where moms work smart, and we welcome you to Para-Paraan with Salmon. Dito ang pera hindi lang basta-basta tinatago, kundi pinapalago. From tried and tested money moves to practical financial choices, tara at pag-usapan natin ang mga para-paraan na yan. At dahil dyan, hello, MK. Hello, Jordy. Kamusta? Tayo machi-machi pala tayo ng white pala shirt ng today. binyag. True, ganun ang atake natin. So, pag-usapan naman natin, gaano ba kahalaga ang social capital sa pagsisimula ng isang negosyo? Kasing importante ba siya ng financial capital? Oo, kasi sa amin since FH Moms or Filipino Home-Based Moms is an online na community. Talagang umiikot lahat ng mga activities namin sa mga community members namin, which is, people capital. And I think sa napakarami ring mga businesses, talagang nakafocus talaga yan sa mga customers, sa mga employees din nila. And it's the same for us, especially majority of our products and services are digital. So, 'di ba? Ang hirap ibenta nun kung hindi mo kinonsider yung mga tao na mag-a-accept ng products at services. Ayan. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan today. Yes, at hindi lang tayong dalawa ang magchichikahan ngayon dahil meron tayong guest na for sure kilala nating lahat. Bata pa lang ako, napapanood ko na ito eh. Grabe naman dyan. Kala mo talaga ang tanong ang bagets-bagets ng pagkano. So, sino ba makakasama natin today? Of course, ang makakasama natin today, from showbiz and acting to business to digital marketing, which is very similar with MySpace. Pinatunayan niyang pag may tiyaga, may nilaga. Let's welcome the co-founder of InCircle Inc., Icy Mendoza. Hi, Icy! Hi, everyone! Hi, guys! Fresh. Diba? Salamat. Thank Alam you. mo, in all fairness to you yung para ka talagang hindi bumaba, hindi ka talaga tumatanda. Parang bagets ka pa din. It's science and hard work also. May sariling ring light. And thank you, Dr. Rebelo. Wow, pa na yun. Wait, FH Moms. I think nag-inquire kami sa inyo eh. Talaga ba? I think kasi sa ibang mga pitches namin, specifically sa mga campaigns, sa kailangan ng network of moms. Meron nakalagay sa listahan. So, at least finally met. Kanina nga yung minention niya, parang na-recall niya nga, na parang nakakausap FH Moms, oo nga. Oo. Baka iba yun yung isa. FHM. Alam mo ba, nagkakausap-usap na rin tayo sa mga inquiries. Sa mga inquiries also. Yes, kasi nag-work ako sa isang talent agency ng mga athletes, sila Mika Reyes, Richie Rivero. Okay. Oo. With Carmela Tunay also. Sa yung agency ni Mela before. Virtual Playground. Virtually, yes. So, kasama sila Mark sa laban. Yes. Ayan. So, mabalik tayo sa'yo. Pag-uusapan natin, syempre, ang buhay-buhay ni Icy ngayon. So, alam naman natin na galing ka sa isang kilala. Prominenteng pamilya. Yes. So, syempre, gusto namin malaman ano ba yung kinoconsider mo na biggest inheritance mo? Yung relationship ba to? Yes. Opportunities of financial health. Ang sarap sabihin generational wealth. Pero actually, nag-post ako about this before na I'm also a Nepo baby. Kasi I think what I inherited was far more sustainable and relevant. It's just really the good name that my family built throughout the years. Kasi, maganda. Kasi it was an advantage. Kasi yun naman ako, I came from a long line of PR practitioners, media people na ang dami nang natanim. So yun yung naman ako. And hindi siya like necessarily capital in a financial sense, but it's something that I use to my advantage to build my own empire, to build my own businesses right now. Which is parang sobrang hirap, especially for the Gen Zs, who's trying na, pumasok sa ganitong industry, especially in our industry. Ang hirap maghanap ng connections, yes. Exactly. And ako, hindi ko naman masasabing it was a walk in the park, but it was really an edge for me to have that sort of head start and connections. So, and yun ngayon isa sa mga
I would say advocacies, and I really like mentoring and helping people out kasi ang dami ko mga yes na nakuha dati growing up because of alam mo yun, magandang name na natanim ng family ko, which is I'm very, very proud about. And I owe it to that yeses before to help the other people who's starting right now. Kaya lesson din yan sa maraming parents. Kasi ako, I'm a mom of two, no? Sabi ko, kung hindi man generational wealth, gusto ko talagang mapamana sa mga anak ko yung magandang pangalan talaga. Tsaka it's legacy over luxury. I love it! Ang lakas makabayani nun, di ba? Legacy dapat, di ba? Kasi yung legacy, yan ang never matitibag, di ba? Yeah. At what point mo naman parang na-feel na kailangan mo ng kumita talaga on your own? So medyo balikan lang natin yung mga hustle mo nung mas bata ka. Ako kasi I've been working all my life since 3 years old kasi. Uy, totoo ba talaga? Akala ko biruan lang yung 3 years old. Masauna pa akong matuto umarte kaysa magbasa. Totoo? Oo, kasi may mga times talaga parang okay, nung taping namin, bubulong sa akin line mo, ito kailan mo sasabihin. So, doon ko siya masauna ako natuto mag-act kaysa magbasa talaga. So, I started working 3 years old. Tapos, when my grandma passed away, I mean, naman kami, may kinita naman, pero at the same time, parang I really had to hustle kasi ang dami ng obligation in life, diba? So, nag-start ako mag-work 18, 19, nung bumalik na ako sa showbiz as a TV host na and as yun nga, yung IC na namatay sa Shake, Rattle, and Roll yan. Diba? yun, isa pa yung legacy ko, diba? So anyway, I guess pero kasi hindi ako nakontento sa, acting lang. Kasi nga, hindi naman ako superstar to begin with. Growing up, hindi naman tayo like A-lister, hindi naman ako guaranteed income. So kung wala kang taping, nga ka. So I really had to find other revenue streams outside of showbiz. And I think doon ko na-develop na parang shucks, kailangan ko mag-hustle in a sense na it's something na andun sa core expertise and strength ko, which is yun nga, network. So slowly nagtatry na ako mag-break into public relations and rin sa I guess gimmickera facet ko. Para sige nagpo-promote ako ng mga parties sa bar as young as 20 years old. Hindi na alam ng marami, nag-comedy bar ako dati. So those weird rackets na actually pointed towards, yun nga, as you said, social capital. Ayan, so eto pag-uusapan naman natin syempre yung kanyang pinagmamalaki ngayon, of course, ng kanyang baby, ang InCircle. So, ano ba to? Paano ba nakatulong dito yung social capital para maumpisahan mo to? Well, actually, sige, backs, may partners ka ba dito? Yes, I have, 3 kami. Sige. Balik tayo dun kung kailan namin siya napag-usapan. It was back 2012. Hindi na ganun ka uso yung showbiz talk show format na ginagawa namin dati. So, sabi ko, parang, nagbura ako, okay lang. So, shucks, what will I do next? Kasi, na-feel ko yung showbiz work, hindi na siya ganun kadami. Nagpo-boom na ba yung social media nito by 2012? Hindi pa masyado. So, sabi ko, anong gagawin ko? Nag-worry na rin ako for yung next steps ko. Right. And then yung one of my mentors, her name is Jules Veloso. So before kasi nung 2005, nag-i-intern ako sa isang PR agency na malaki, one of the biggest back then. Tapos siya yung naging mentor ko. She basically taught me everything I know about PR. So sabi niya, tara let's start yung mga SME lang na racket, tara natin sila like let's do PR support for these SMEs. Diba? So okay, sige. I was doing showbiz and that on the side. Tapos, I guess it came at the right point kasi nung time when we were kami nung business partner like 2-3 lang kami sa company. Yung mga clients namin were asking for celebrities. So I see, can you invite this sa ganyan? Or can you have her post sa ganito? Yun nga, because of my strong network nga, yung mga A-lister na wala pang pricing ng mga Instagram natin, napapapost ko for free. So doon sila parang shocks, nakita namin yung demand, yung demand na nag-shift na number 1, it's holy grail kasi I had the access. And then we had the PR and agency discipline. So parang, oh my God, parang it could, parang it could create that magic. So nag-pivot kami into a full-blown influencer marketing agency noong 2018. So, yun, doon siya nag-start na actually we got hindi namang SMEs, like parang ngayon, parang puro mga big corps, mga intern. I won't go through my brands one by one, but alam naman siguro alam yun ng ibang tao, but doon kami na-shock doon sa rapid growth kasi nga, kaakibat ng growth is also the boom of the creator economy. And I guess we had that first
first mover advantage. Para naman dun sa mga nanonood din sa atin, syempre, we just wanna know, ano ba yung pwede mong ibigay na tips para dun sa mga wala ganong connections, network, pero walang gusto pumasok sa ganitong klase ng ng mundo. I What think can you advise? siya, paano yung mga taong walang head start. Ako technically when I was baby girl nung 17 ako, ang buhay ko talaga is showbiz. Yun naman talaga yung social capital ko. Pero somehow I took care and nurtured those connections and nagamit ko ngayon sa corporate life ko. So ngayon, I guess, nurture those connections and then always follow trends. Nung bata ako kasi wala naman social media dati. So okay, ito yung parang big event this, September, ganyan. Ito yung big event, you have to be here. So yung ganong intention na hindi ka lang puntan para mag-enjoy, pero you're really there to network. Like yung parang kilalanin mo sila, as in be very intentional kung where you spend your and who or when you spend your time on or with kasi that will make or break yung success nung pag-build mo ng network mo. Especially daw mas madali na mag-build the network game because you have social. Exactly. Pero at the same time, parang you really have to follow those trends sa para sige, sa ano ba yung space na gusto kong atakihin? Like kunwari, kayo, finance, diba? Parang who do I follow on social media who are thought leaders in finance, diba? Sino yung mag-guess natin dito for us to be able to say na, hey, parang we've made it tayo diba? Binisnes ko na kayo. Pero like siya, parang you have to really surround yourself with like-minded people who will elevate your vision. Diba? Yun. PR talaga no? Alam mo rin, ang nakikita ko rin dito, especially with network building. Kasi kahit na gaano ka katagal sa industry and all that, kahit sobrang galing mo when it comes to connecting with other people, pag masama talaga ugali mo, girl, Yep, I'm so sorry. Makawalan ka. Hindi, ang dami kasi matatagal sa industry na, True. okay, parang maraming taong kilala pero walang hatak. So that's two very different things. Parang reputation is different from pull. Malaking factor talaga yung pakikisama rin talaga. No? Lalo na sa PR world. Kasi hindi lang sa social media. Parang kami, for example, sa amin kasi, every Tuesday, nagpupunta kami ng Yes Please dahil kay Jepoy Dizon. Nandun lahat ng mga brands, mga kasama ng mga agencies, even the celebrities. Na minsan kahit ayaw mo nang gawin, pero dahil you want to build connection, gagawin mo talaga Ganyan, Guilty. Si Guilty Jepoy na ng before, like 10 years ago, ganyan ako, parang Jepoy. So, I like what yung ginagawa niya ngayon. Nag-host sa mga bar, ganun, diba? And pumunta nga ako dun one time, parang mami na tawag sa akin. Hi, Miss Ice. Parang, oh my God, bata pa ako, guys. Yes. Teka muna. Oo. Pero guilty ako. PR, Ginawa ko rin pala siya. Tsaka hindi, yung mga talaga, similar to business practices, you also invest in nurturing those relationships. Hindi lang with pera, with your time. You go to these places, yung mga party na, like, you also manage celebrities. For you to be able to get good negotiations, good deals, you support their stuff also. Yes. So that's how you build your social capital. It's not just, social climber ako to death ever since. But, I guess it's really ensuring na merong exchange of energy. Hindi ka lang, parang hinang-hiningi. Pero meron ka ring binato sa kanila pabalik. Which is good, no? Ang maganda rin sa business din talaga is, alam mo talaga kung paano mag-treat, no? Hindi lang ng clients, but also ng team members mo. All stakeholders. Everyone. Yes, exactly. All stakeholders. Now that we're talking about your business, I wanted to understand naman, ano naman yung mga financial tools na ginagamit nyo sa company, no, para mas mag-grow pa yung business. So ngayon kasi I think we subscribe to a special tool. I won't say lang the name, pero it helps us make the payment disbursements seamless, 'di ba? So I guess kasi gone are the days na nabutan ko dati yung parang bawat pipirma ko, bawat approve. So parang ngayon, we really invested in these tools to make things efficient and seamless. Kasi I guess what we want to avoid also is to make financial mistakes that's prone to human error. Kasi ang dami kasi mga ngayon parang, so of course, we're still refining our process. Never ending naman yan Pero parang as you get into deep into business, ma-realize yung mga, ang dami mga perang, nasasayang because of incorrect inputs, incorrect pirmas. So yung mga ganun mga things that could be avoided if your systems are tech-enabled. Lalo na ngayon, syempre kailangan natin sumabay. Kasi gano'n naman ang sungay at actually, with any industry, hindi lang sa finance. Parang we really have to embrace tech. Kasi nga parang, kung takot ka sa tech, malalaos ka talaga na mabilis.
maganda that you considered that tool kasi I'm familiar with the tool then that you're using, no? And ano kasi siya, somewhat ang bilis automated. mag-track, diba? Automated kasi na yung mga tools ngayon. So, parang mas easier siya for the business owners. Especially for us. Kasi usually kapag ikaw yung business owner, tapos tayo, kasi people person tayo, mahirapan tayo when it comes to numbers. And then yung mga data, ganyan. Ang hirap nang ilagay correct. sa isip. So, pero that's something na kailangan mo talagang kailangan Ako medyo talaga, nag-geek out true. na ako dyan eh. Ngayon I would say, hindi naman ako expert, pero I would say na parang alam ko na yung ways of working, yung flow, tips, yung flow. And like, kunwari, if example, yung contract automation. Like siya, gone are the days na, I'm sure you do this kasi you manage, di ba tayo parang, okay, batuan ng kontrata, basa-basa ng ganyan. Ang dami, back diba? and Kailangan back and forth. So ngayon parang there are tools that could actually, okay, one click of a button. Tapos, onting manual checks lang, then after nun, send to all. Diba? So we deal with yung mga suppliers. So parang we want it to be quick, to be fast. Parang we could focus on more innovation and creative executions. Sobrang efficient din talaga. And I feel na even the brands that we are working with, kapag babagal-bagal ka mag-send, pumirma, or whatever. Talagang baka hindi na sa'yo umulit eh. Correct. Pa naman ng mga management, ng mga managers. Usually. Kaya kailangan natin sumabay sa trend na ganyan. Yung mas madadala yung in one click, ready na lahat, diba? Konting na lang talaga checking. Minsan sa hustle, kailangan ng puhunan. Kaya mapapaisip ka, worth it bang mag-invest sa sarili ko? Aba, syempre. Buti na lang, merong Salmon Credit Line. Available via Loan Online and powered by the Salmon app. Offered by Sunprime Finance Incorporated and regulated by the SEC. Salmon puts your needs first with flexible borrowing options. Loan Online, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Sunprime Finance Incorporated. SEC Reg Number CS2019-16698, CA Number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. So yan, when it comes to yung managing data and then yung mga files and all that, talagang nag-invest din talaga kayo sa iba pang mga digital tools. Yes, kasi actually we're in the business of influencer marketing. Yes. So again, yung what we always say, you can't manage what you can't measure. So ngayon, ang influencer marketing is not just about gut feel. It's not all about relationship. Syempre parang relationship plays a big factor. Strategy plays a big factor. Pero if you can't really make sense of the data on why you are doing these things, if you can't really rationalize your numbers, hindi mo talaga hindi ka makakarating from point A to point B. Kasi may mga ibang mga agencies. Sige, will recommend X amount of influencers. Sige, kasi ang galing nila, mura sila, babait sila. Okay lang yun, sige. Pero parang were you aligned with your company or your brand's business objective? So that's very different also. So siya, data ngayon ay parang sabi nga parang content is king, platform is king, data is gold. Ayun nga, actually yun ang isa kong parang sana naging data scientist ako. Pero feeling ko wala na akong bandwidth sa utak ko for that. Pero I think pinapractice mo na siya. Kasi, naman, pero not yung diba? deep dive talaga. Pero that's also things that we invest at yung parang yung mining of the data. Kasi kunwari, if I executed a campaign, tapos how will we know if we're successful? Puro reach lang, puro engagement. Pero how do you make sense of the sentiments? Diba? How do you make sense of the share of voice? So, ang ganda ng usapan natin, no? Kasi marami sa mga nagsisimulang content creators na hindi pa talaga maalam when it comes to their data, yung insights nila, hindi nila masyadong pinapansin or inaaral. So, gaano ka-importante naman yung analytics. Kasi, medyo overwhelming talaga, aminin. Kasi different platforms to, right? And then, hindi naman lahat parang, hindi mo naman mababantayan yan everyday. Ako, nag-check lang ako parang once or twice a month. Ganyan. And then, saka ngayon, may mga tools na, for example, if you wanna grow your followers, nabibili na siya. Diba? So, parang hindi na siya ganun as authentic as before na talagang kailangan ay pinaghirapan mo yung engagement mo. May makakapag-boost ka. Kaya, most of the time, like yung mga agencies katulad ng Canal IC, talaga nanghihingi talaga sila ng
insights para malaman kung talagang legit yung mga engagement mo. Even naman sa atin as content creator, 'di ba? Umabot kasi sa point dati na parang okay lang may ma-post tayo. Basta makuha natin yung requirement ng mga brand. Pero ngayon, nagiging talagang competitive na when it comes to engagement, insight, lalo na sa side ng TikTok. Sa TikTok kasi ang bilis mag-grow ng followers. Kung kumaldag ka lang, may bumakat lang sa katawan mo, may followers ka na, 'di ba? Pero hindi siya parang may open natin sa lahat ng brands kasi syempre, cover lang yon. Meron kang limitation na pag may diba? Branding pa rin na hinahanap yung mga yun yung minsan na gusto kong i-explain sa mga content creators na hindi porket marami kang followers, you'll get a lot of projects. Diba? Kasi minsan nasa branding mo yan, how you create contents, and paano mo pinapaganda yung material na ilalabas mo sa social media, diba? Kayo ba, ano usually mga hinahanap nyo for content creators or sa mga influencers na kinukuha nyo pag meron kayong, of course, collaboration with them? Yeah, actually good that you mentioned yung mga metrics. Kasi kasi yung what you said, engagement, reach, yun ang pinaka-top line na metric. This is yung pinaka, I would say, it's very important. Pero kasi, ang tinitingnan din namin, aside from those two is the cost per engagement. Kunwari, is your pricing aligned to the reach that you are giving, the engagement that you're giving. And then, kasi may ibang KOS dyan, ang taas magpresyo, pero yung CP ang taas. Diba? So parang hindi siya proportionate. Hindi siya nagmamatch. And that's one. Number two, what I like what you mentioned about the branding. Kasi nga, parang reach and community size doesn't really necessarily equate to influence. So ngayon, especially the algo is sobrang democratized now na kahit sino kaya mag-viral. Diba? Like, gone are the days ako talaga, parang saya-saya ko dati sa parang dami kong likes, ganyan. Pero ngayon, nakaka 1 million ako dahil dahil sa isang commentary ko kasi hindi na naulit. Anyway, pero alam mo yun, pero basta maganda yung content mo, maganda yung hook mo, maganda yung storytelling mo, there's a good chance that it will generate good engagement. So in terms of vetting and filtering KOLs, number 1, brand fit. Number 2, relevance. And then resonance, metrics, and then brand safety. So, tweet ko na lang yung mga ibig sabihin nun. Pero definitely, it's not just branding. We also look at metrics. And then, syempre, brand safety, yung walang mga scandal, ganyan. Uso pa naman ngayon yun. And then, yung tinanong mo sa akin, parang gano'n ka-important yung data. I think, ko naman yun na parang na-mention ko kanina kung gaano ka-important yung data. Pero siguro I want to talk about yung how will these new creators make sense of the data. Kasi siya like, ako din, admittedly, kaya ko siya pag sa mga pitch ganyan. Pero like sa sarili ko socials, naandun na nakaka-overwhelm talaga siya pag mag-isa ka lang, diba? So, yun nga, again, ang dami mga workshops about it. Like, TikTok meron, ang Meta meron. So, meron silang mga thought leadership talks wherein you could actually, para siyang, data for dummies 101. So, parang how do you parang observe kung okay yung trend mo or parang okay yung ginagawa mo, etc. And yun nga, babalik tayo dun sa you have to really study yung performance. Hindi lang siya quantitative na data wherein, sige dahil mataas engagement rate ko, mataas ako forever. Pero kasi may mga times sige, okay, meron akong magaling ako, ang uso sa akin lagi pag talk to cam, pag it's about LGBT, ganyan. Pero tinry ko mag-fashion. Ayaw na mga tao sa akin pag fashion. So parang yung gano'n. So, you really have expectation sila na, yung expectation ka lang. So parang ngayon parang yung I guess, yung okay naman mag-experiment here and there. Pero if you want consistently good engagement, you have to never ending process din siya. Kasi ang daming mga KOS na kilala ko na parang nag-fashion ngayon, bigla nag-talk-to-cam na ngayon. May mga fashion na nagko-comedy na ngayon. So parang depende sa, I guess, dun sa algo ng audience mo, kung ano yung kahagatin. And kailangan lagi mo siyang tinitweak. So kailangan niya talaga mas okay na hindi ka lang naka-base sa isang category na ito lang. You do it. Mag-explore ka din. You do your content buckets. So, kunwari, ito yung parang pinakabuong branding mo. So, ito yung content bucket number 1. So, kunwari ako, content number 1, LGBT advocacy. Content number 2, mga talk-to-cam and travel, funny. Tapos, talk-to-cam number 3, love life. Kunwari lang. Anyway,
Pero like, yun yung content buckets mo na main. Pero every now and then, maglalagay ka ng, sige nga, baka pwede ka mag-fashion, pero nakatahi sa LGBT. So yung mga ganong klaseng tweaks ang gawin nyo. Pero you have to really define kung ano talaga yung core of your content pillars. Diba? Dami na kong advice sa mga, mga, lalo na, everyday may umuusbong ng mga bagong content creators. And at least alam nyo, diba? And ang topic natin is about social capital. And lalo na ngayon na we're all online. The battle for social capital is online. Gone are the days na, okay, well, syempre, importante pa rin ang event. Pero kasi ang dami ko kasi mga relevant na influencers that built their social capital kahit mga introvert naman sila. Diba? So, yun. Kaya ang laking tulong rin ng social media. Laki, oo. Ang dami, I know a lot of creators na sobrang galing mag-skit. Pero pag dalhin mo, kunwari, dyan sabi ko nga, yes, sila, Davao Conyo, dinala ko si Justin Luzares siya kasi Inga Magdaya sa DSPs dati. Kasi hindi nila ganun kadala. So, parang sa ilabas tayo, pero sila. Galing nila mag-skit, no? Galing nila mag-skit, pero hindi nila talaga forte yung mga event shows. Kasi parang alayo din dun sa social media na nakikita mo, no? Minsan may ganun mga personalities sila. Na talaga, they could express kumbaga, themselves. Kung hindi mo sila kikibuin, hindi ka na nila basta-basta kikibuin. Parang ganun. Yes. You mentioned about, Davao Conyo, which I follow din. And kakapanood ko lang din kanina. So, tunto ako sa ang dami niyang brand deals, no? Siya, when you sort of present yourself to brand, huwag mo i-present sarili mo as an artista. Kasi iba disiplina. Ang artista, ang disiplina, sige, go. Arte ako, go. Ito yung presyo, kayo na bahala, ganyan. Kailangan always may value add sa brands. You should, treat yourself para a media company. So, kunwari, ako I'm an influencer, tapos, sige, meron po akong 3 static posts, ganyan. Ito po yung presyo. Sabihin natin, kunwari, 1 million. Wow, sarap, 1 million, 3 static. O kunwari, ito po yung presyo. Ay, pero meron pong bonus sa ganito pag binano nyo po yan. Kasi ito po yung mangyayari. So again, hindi kailangan nandun sa, sige, ito, nagbigay kayo ng presyo, pero meron ka rin commitment sa brand that you could actually add value to the brand. So, and you will only know that if you know your data. Right. Well, tama talaga yun. Yung somewhat nagbabato ka rin ng strategies mo. And brands, na-appreciate yung mga creators sa sobrang, yung may pangil when it comes to that. Na parang, ito kasi yung content, I think yung trabaho namin as an agency is really to balance yung mandatories ng brand versus dun sa bosses ni creator. Right. So, syempre, parang we have to love our brands, no? Pero at the same time, parang if we want really to have that resonance at engagement, kahit branded post pa yan, kailangan din natin pakinggan yung creators natin. Kasi mahirap rin talaga kapag branded post. Masyado oo. And ang dami kasi mga old school brands na kailangan talaga hard gusto sell. Nila, yun talaga kailangan masunod. Ayan. So, ROI-wise naman, ano yung edge ng influencer marketing from UGC or other types of social media marketing? Actually, yan yung gusto ko i-debunk. Kasi dami, kasi mas maganda influencer marketing. UGC, influencer marketing, trade, performance marketing, everyone plays a role in the ecosystem. Especially if you're gonna handle like a big launch campaign. Kasi may mga ibang mga bagay, may mga ibang campaigns na hindi naman talaga kailangan ng influencer marketing. May ibang bagay na hindi effective ang UGC. So, they all have a role to play. Pero in terms of sabihin kong, kaya ako aside kasi nga na mas network ang strength ko, kaya ako medyo na-in-love sa influencer marketing, it's because, yun nga, it's personality-based. We live in a culture in the Philippines of fandom. Since the 70s, may mga influencers na. We're all an influencer to someone. We're very big on culture of recommendations. Kasi ako, like, kunwari, I read reviews online, pero iba pa rin pag sinabi nung pinsan kong idol ko, yung mga ganon. So parang, I guess yung parang it's siya, iba pa rin ng real people with real influence. But at the same time, yung mga UGC, mga social media campaigns, that's also necessary. Hindi kasi, like, kunwari, parang when we do a campaign, may mga ibang times na influencer-led. May ibang campaigns naman na UGC-led, diba? So parang may mga UGC-led, tas amplify lang ng influencers. May mga iba naman na parang, sige, one big execution in puro influencers, biglang may mga support lang ng UGC. So sila? They're yin and yang. Oo, kailangan. That's good, no? And I really appreciate that sa mga brands din na kumukuha sila ng, UGCs and at the same time, mga creators na nagsisimula pa lang, no? To support the big ones. Actually, meron akong campaign na specific to UGC and how will influencer marketing trigger that. So when you say UGC kasi, it's user-generated content. Meaning, ano yung nakuha mong UGC from the campaigns that you did. You sort of can orchestrate that, pero hindi mo siya magagawa kung hindi strong din yung influencer marketing strategy mo. So, yun, it's UGC kasi nga, it's more organic, it's more grassroots, pero at the same time, parang iba pa rin yung role na piniplay ng mga ibang influencers. Kasi, it's aspirational. Okay, it's
more mass awareness. Pero if you do the UGCs, parang, uy, narinig ko, imagine mo parang ang dami mga UGC content na sabay-sabay nag-post nitong sabihin natin ng salmon. Oh, thank you. Ganon. So it's it's iba-ibang role sa marketing funnel siya, 'di ba? From conversion to awareness. Ayan. Mabagal na ba ang work device mo? Baka upgrade lang ang kailangan. With Salmon Product Loan, available via loan online and powered by the Salmon app. Abot kamay na ang gadget na kailangan mo. Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Sunprime Finance Incorporated via loan online, a licensed financing company regulated by the SEC with a CA number 1241 and CR number CS2019-16698. May iba naman tayo bago itong mga business. Ilang taong ka na, Hazy, ngayon? 37. Totoong edad yan? Talagang 37. Parang, Diba? parang siyang parang vampira si Hazy. Parang hindi tumatanda. Salamat. Lalo na, kasi naisip ko lalo na pag ang work mo ay agency, parang wala kang day off Hoy, dyan ang dami kong naka-work na Diba? mga PR agencies. Haggard na haggard sila palagi. Sige, name one. Hindi kasi, Totoo, di ba? Well, haggard ako pero inside. Hindi kasi Napansin ko, sabi ko, hala, yung mga PR agencies, parang haggard na haggard sila lagi. POV ng Oo. influencers and creators. Hindi kasi kaya ako natanong, kasi yung mga ganyang klase ng trabaho, like sa PR agency, yan yung mga tipo ng tao na mga walang day off. Minsan kahit madaling araw Oo, yan, nangangarag talaga nagtatrabaho, minsan kulang sa tulog. Parang influencer din yan, di ba? So, parang para paniwalaan na 37. So, in fairness naman. So, going back, ilang taon na uli yung business mo ngayon, itong Well, Encircle? it's yung kasi, yung buong yung Encircle, sinart namin siya. Yung on paper, 2018, 2019. Pero yung, nung sinart namin siya nung business partner, siya, yung ideation stage, we're 2013 yan. No? So medyo na siya, more than a decade halos yung, kung ginagawa ito. Kayo as founders, nag-create pa rin kayo ng content for some of the brands? Hindi na? Kami, ako as influencer? So, nag-create ka pa rin talaga ng content? Pero pa GV na lang, parang pakita lang. Hindi kasi like as ngayon, parang masyado ngayon parang we're now pushing parang pa 75 people na kami sa company. So, wow, congrats. Thank you. I guess, yung focus talaga namin is really managing the people. And hindi naman siya like, hindi siya madali. Like parang kailangan natin talaga galingan every day para, okay, the clients are happy, parang we get to like enjoy the things that we enjoy, diba? Yeah. Ito bang Encircle, yung nakikita mo na parang pwede mo pang gawing long term? Kasi sa dami ng mga PR agencies na nagsusulputan. Ay, sobrang dami nga. Oo, which is good naman. Oo, maganda rin for us, mga influencers, syempre. Sa tingin mo, ito yung mga gawa mo parang mas tatagal ba? Long term? Or may iba ka pang gustong gawin? Bukod dito bumalik sa actually, showbiz? pa ako I have meron pa akong isang business. It's called Hey Rumi. So, Hey Rumi. So, it's an app specific to fan engagement. So, kasi siya, fan engagement and communities. It's where we house yun nga, iba-ibang mga fan communities. Kasi yung like, kunwari, mga fan communities, mga blooms, mga bling. So, they're, sila yung stakeholders sa minsan hindi natin naisip sa campaign. Pero kung they-activate, sobrang bilis. Diba? And grabe sila mag-comment, grabe, mag-share. diba? So, siya, it's enabling that power through tech and fandom. So, that's another parang investment in Encircle. Pero, syempre, naman ang Encircle, what it is now, hindi siya the same like 5 years ago or even last year. Kasi, especially at the space that we're at na fast-moving, ang daming players, kailangan mo talaga to constantly reinvent and parang in any business, kailangan mo talaga tweak. Huwag ka ba kampante? Well, lahat ng mga products, services, businesses, ganyan, may mga kanya-kanyang niche yan. So, for Encircle, meron ba kayong parang, okay, itong mga brands yung kukunin natin, ito yung mga campaigns na gusto nating ipegla. So, madalas kami sa mga FMCGs. We also do banks. We also do tech platforms. So, we also do, hindi kami masyado ma-luxury. Pero, like, maano kami sa FMCG. So, ngayon naman, balik ulit tayo sa mas seryosong usapan. Meron ka bang hindi mo makakalimutan na financial investment naman? Personal or yes, sa personal or kung ano man.
Sa ano na lang, sa In-Circle, siguro ano naman siya, as cheesy as it might sound, parang we really invested in good people. Kasi ano siya like we're in the business of servicing. We're in the business of creating marketing magic. So ngayon, investing in the right people who sort of elevate your vision and complement your skills. Kasi yun nga, ako ang skill ko talaga is yun nga, PR, comms, client servicing, network, influencer, pero ang daming mga like, hindi naman ako creative person. Hindi naman ako finance person. Hindi naman ako HR, di ba? So, guess we really invested in good people. And good people who's also aligned with their culture. Well, sa lahat ng businesses, important talaga yung pag-invest no, sa mga tao. Tao talaga. Alam mo, sobrang hirap maghanap ng right people to work with, di ba? Tsaka hindi pa ganyan talaga. Ikaw huli kakain. Parang ano siya, parang okay, parang ito yung gusto nilang mangyari. Okay, sige, gagawin natin. Parang may mga bagay ka talaga to really make the people want to be there. Yeah. Yung Hey Rumi kanina na binanggit mo, is that a tech startup? Yes, tech startup. Kasi familiar narinig ko na rin siya. Oo, yes. Pero nag-champion nun yung business partner ko si Ina. Baka narinig mo sa mga sa mga startup community. Doon ko siya narinig. And it's interesting to know kasi talagang connected silang dalawa. Connected, yes. No? Nakakatawa. So, aside from, Hey Rumi, meron ka pa bang ibang parang naiisip in terms of... May iba kasi na siya. I invested in a few restaurants. Talaga? May bago ako in-investan yung... Pero mga cute investments naman. Sinsili ko rin naman kasi is I like to drink also. I like to socialize. So, yun nga, yung mga ganong mga investments na, alam mo yun, to actually diversify yung mga ginagawa natin, di ba? So, and medyo aligned din naman sa hilig natin. So, sa PR, yes, diba? Pero actually, ang gusto ko talaga, pangarap ko talaga. Pero, kaya rin naman siya, pero hindi ko pa siya nagagawa. Gusto ko talaga ng sarili kong potato corner. Yung gusto ko talaga mangyari sa buhay ko. Gusto ko talaga. Kasi ever since, parang kasi number 1, favorite ko siya. Tapos, siya lagay mo sa MRT station. Saya nun, di ba? Kahit saan mo ilagay, di ba? Or kahit prutas gusto ko. Favorite din siya ng son ko. Pero, so, diba? Ako rin. Parang dali, pero bakit hindi mo ginagawa? Well, kasi kasi siya, hindi ko lang siya na pagtuunan ng pansin. Pero eventually siguro. Pero lagi siya at the back. Kasi kunwari yung, kasi ang busy natin sa agency, di ba? So ito yung mga ibang mga restaurants in-investan ko. Siyempre yung concept buo na. Tapos sige, I'll invest. Kasi nga, na-invite ako. Tapos is passive income. Yung kasi, passive income, pero kunwari ako lang mag-ano nun. Imagine ako yung tagwawalis sa di ba? Tindera na rin pala. Tindera na rin pala ako, di ba? So, joke lang. Pero hindi, I guess, yun na isa ko pang dream. Gusto ko talaga ng kiosk, na food kiosk, ganyan. So, it's good na you're considering that kind of business. Kasi after all the PR work, after... May iba pa Oo, meron pang ito todo to. Kaya meron pang ibang pwedeng gawin. So, gusto ko naman malaman, how are you taking care of yourself naman? So, yun naman yung pag-usapan natin. Kasi, di ba? Sa dami ng ginagawa mo. Pag mga raketera, minsan huli na yan Di ba? So, ikaw, paano mo naman pinapangalagaan? Ano yung mga hobbies mo? Para malaman namin kung paano maging ganyan. But actually, hobby ko, ma-workout naman ako. Tapos, may sports ka ba? Volleyball. Ay, nga nakikita ko nag-volleyball ka. Pero hindi. Oo, nag-HVP nga to Pero hindi ako, nag-HVP ako ng green. Pero yung last ko. Pero hindi ko, pero gusto ko mag-green ulit before ako mag-red. Nagkalaro na ba tayo? Hindi pa, pero nakita ko sa HVP sa North. Saan kasi ako sa West. Sa West. Ako sa North. Sa Rim Sports Arena. Anyway, nag-volleyball. Ako may height ka for it. Anyway, ano position mo? Open ka. Open. Ako set. Setter ka. Okay. Perfect. Anyway, sige. Sa hobbies, mahilig ako sa anything na self-care. As in, if you see my post, regular ako punta kay Dr. Vicky Bello. Thank you so much. Ayan. Tapos, Centro Holistico, thank you so much. So, anything na pang-pa-arte. That's one. Tapos, kasi siya especially na at 37, meron ka mararamdaman na ng mga sakit-sakit. Masakit sa likod. Tsaka hindi, ang dali ma-anxious pag masyado kang bigay na bigay todo. And I felt that anxiety last year, yung sabay-sabay lang nangyayari lahat. Tapos, parang todo bigay ka na kahit 10 p.m. ganyan. Pero I guess,
ang pinaka-advice ko is, lalo sa mga leaders, is really create systems para hindi ma-burn out ka and yung mga tao mo. I'm in the process of that, pero kasi pag oo ka na ng oo, and parang may nakukross na boundaries mo, pero hindi mo lang, nagpapatong-patong na pala. Doon ang ng burnout, diba? Yun. Tapos ano pa bang hobbies? Similar pa din sa ginagawa ko. I like hosting parties. Like, kahit mga small dinners. Like, kunwari, 7 kami. Tapos, iba-iba mga tao invite ko. Na-enjoy ko talaga yung networking side of things. Pag-host ng mga Oo, parties. yes. Oo. Ako rin, kahit mom na ako. Diba, yung mga ganun, diba? Nag-host ako palagi ng mga house parties. Tsaka sa'yo Halloween. Oo, yung mga ganun. Ang saya kasi mag-reconnect with yung mga, ibang mga friends na online mo makikita. Pero sige, parang like-minded kami. Sige nga, try natin to. Like, recently, kasi, naging fan ako nung Sparks Camp. Kasi I need a spark. Charot. Pero as in, yung mga ibang mga Sparks boys, sila Mela, hinost ko na hindi ko naman sila nakikita talaga. Pero as in, suntok sa buwan, nag-invite ako sa kanila. So, yun. Yun, social capital. Sa busy ng schedule, at least naisisingit pa rin yun. Pero part pa rin ng PR yun yung mga ganun-ganun. Pero it's something that I enjoy also, di ba? Wait lang. Extrovert ba tayong tatlo? I think so. Ako extrovert. Ako naman. So, I have a lot of friends na introvert. Tapos, lagi nila akong tinatanong, paano ba lumabas? Paano ba pero kasi, magsalita coming from an extrovert? Parang it's like telling us paano pumirme, diba? Oo, so, diba? Kasi siya ito yung belief system ko na hindi mo kailangan maging extrovert to shine. Kasi kunwari, ang dami ko mga introverts na kilala na hindi nyo kailangan maging life of the party, etc. Parang pag feel nyo lumabas, go. Pag hindi, small circles. Like similar, ako extrovert ako, pero I'm an extrovert, pero I also need my alone time, diba? I think mas madalas lang yung mas taas lang yung social battery ko than most. Pero at the same time, may times na parang ang saya lang magpabulok sa bahay, mag-isa ka lang, wala kang kausap. I also enjoy that. And sa mga introverts na parang gusto mong lumabas, I think find like-minded people. Kasi syempre, ang thing with introverts, kailangan mo na maging comfy. Kasi mga introverts naman na extroverts sila pag with the right people, di ba? Not like as a kahit sino, kahit kanina mo itabi. Kahit sino itabi, di ba, carry natin. Pero sila, I think, mas intentional lang yung paghanap nila ng tribe nila. They can organize parties pa rin, pero like, kunwari, sige to, tayo? Listening party lang tayo, guys, sa ganyan. I love it. Tama, no? Importante talaga yung self-care. Oo. Actually, in general naman sa lahat yan, hindi lang tayo puro kayod-kayod. Kailangan din natin talaga. Sige, balik ko sa inyong tanong dalawa. Ako yung host. How do you take care of yourself? Ako, mahilig ako magpamassage. At saka travel talaga. Travel. Oo. Nawala yung mga bata. Iniwan yung mga kasi bata. Siyempre parang iba rin yung... Iba yung travel na with the family. Kasi parang, naman yung parang matrabaho din for a mom to like travel. Kasi ibang logistics din pagkasama ang laki talaga ng gastos. So yun. For me, it's travel, massage. Ako alone time talaga. Alone time. Recently lang nag-Korea ako mag-isa. Mahilig ako mag-travel alone. Oo. Kasi doon lang natatahimik yung bunganga ko. Sa trabaho natin, di ba? Lagi chika, kahit nasa bahay, kondo ka lang, laging may Viber, may calls. So ako, para matahimik yung kaluluwa ko, I travel alone. Yung last ko nga, nag-Korea ako for like 7 days. Although may mga mini-meet ka naman na friends doon, tapos wala akong itinerary. Talagang pahinga, kain. Parang yun na yung... May ano ka lang. Give mo lang sa sarili mo. Ganon. Tapos, yun, sports, volleyball. Yun talaga yung pinakapapawis ko sa sarili ko. Non-negotiable sa akin talaga yung kailangan twice a week nag-volleyball ako. Tumatanggap ako ng volleyball na umaga, pero work niya ako tumatanggap ng morning. Ganon. Ganun ko kalab yung sports. Kasi parang yun yung give ko sa sarili ko para papawisan ka, correct. ng stress. Tsaka hindi, okay siya kaya ako na-anxious last year kasi yung time na parang dire-diretso, parang wala akong workout masyado, wala akong volleyball. It's more for the mental well-being also. Yes. The physical. Yung sinasabi nila kahit nakakapagod, yun yung pinakapahinga ko. Yun, yung paglalaro ng volleyball, tapos pag-travel yun. Doon ko na gusto ko laro ulit dahil dyan. Masaya. Ayan. So, it's good na aside from business, na pag-usapan naman natin how we can take care of our selves, no? Ito naman, bigyan naman natin ng inspiration yung mga Gen Z na creators and influencers who wanted to try din talaga running a business or probably baka sila din mag-start na rin ng talent agency or PR agency, no? Like what you guys are doing. So, ano naman yung parang financial tip natin for them once na mag-shift na sila from being a solo freelancer or creator to
a business owner? Ako, wag nyo na i-start. Joke lang. Ang advice ko is... Kung ayaw nyo mahagard. Makakapagod. Mukha lang akong fresh pero I'm tired inside. I think ang advice ko is, guys, marry well. Wow! Actually, talaga, yan ang pangarap ko pero hindi ako pinalad. So, okay. Anyway, sige, kidding aside, ang advice ko talaga sa mga young creators who wants to let go of their... it's a leap of faith. Kasi kailangan meron ka talagang roadmap on how you want to do things. Number 2, you can't do it alone. Kailangan mo ng mentor na concerned sa'yo. Kasi ako feeling ko, hindi ko siya, may ano kasi ako, matanong akong tao. Yung parang, paano ko gagawin to? Yung ano to, ganyan. Yung parang, yung curiosity. So parang, for me, parang get those people that are like-minded pero at the same time, concerned sa'yo. Tapos, huwag kang matakot magkamali. Ako everyday nagkakamali ako. Parang ano siya yung kamali pivot. Ganun ang negosyo. And again, babalik tayo sa follow trends. Kasi you have to sort of, sabi nga sa startup, diba? Kailangan may sinasolve kang problema. You're addressing a problem. Ano yung problema na yon? And that's your product. And then yung product naman kasi hindi naman siya magiging successful lang isang boom diba? Parang daming... trial and error. Trial and error talaga, oo. Pero if I had the choice, I will marry well na lang talaga. Joke lang, Para matapos itong lahat. Para matapos ito. Housewife na lang ang peg. Diba? Tsaka hindi na pangarap ko organize sa mga luncheon. Parang lahat din ng pangarap, pero wala, nilagay tayo sa mundong ito. Oo, nilagay tayo sa mundong mga hardworking. Pero okay na rin, sige game. Ayan, sobrang dami na natin na pag-usapan. Where we can follow you, IC? Ano siya, IC.Mendoza on all of my socials. Tapos, actually, wala naman akong TV work ngayon. So, sana ibalik niyo yung Becky Nights. Actually, sobrang ako nanonood ako thank you. Oo, sila mga kabadingan. Oo, kami pinakaunang bading na podcast mo. Oo, silang original talaga. Oo, actually, hindi ko pa naman sinasabi, pero since ang dami na nagsasabi, sige, I will, may kausap na ako. Dun sa concept ng podcast ko. Bagay sa'yo. Pero ayoko na ng finance. Gusto ko about how to find a rich husband. Gusto namin yan. Diba? Sugar baby na lang tayo. Kasi kung marketing na naman, gusto ko pa ulit-ulit, kung showbiz child star na naman. Pero gusto ko ibang topic that relates to I want to become, which is to be a wife. Pasabog! Joke lang. Ayun, thanks for having me. Thank you. Nag-enjoy ako. Thank you, super enjoy. Sana marami po kayong napulot na para-paraan ngayong araw. Once again, ako si MK of FH Moms. At ako si Joric, your resident rakitero. See you next time sa Para-Paraan, kung saan ang usapang pera ay hindi natin tinatakbuhan. Bye, guys! Trying to get ahead in your finances? Or just curious about practical ways to handle your money? Di bale, Para-Paraan with Salmon highlights those conversations. Para may baon kang mga para-paraan by the end of each episode. Kaya, don't miss out. Follow Para-Paraan with Salmon everywhere for more tips and content like this. Sabay-sabay nating hanapan ng para-paraan ang usapang finance. Kasama sina Joric, MK at ating guests. Mag-follow at subscribe sa aming YouTube, Spotify at iba pang socials para hindi mahuli sa susunod na episodes ng Para-Paraan with Salmon. The views and opinions expressed in this podcast are for educational purposes only. They are not financial advice and do not necessarily reflect the views of Salmon Group Limited or its affiliates. Your financial circumstances are unique. Assess your own needs and risk tolerance. For personalized financial advice, consult a licensed professional. Any products or services mentioned are offered by licensed entities and are subject to the terms and conditions of Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated. For any products and services mentioned that are not from Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated, please verify legitimacy and current rates directly with their providers. All accounts and loans discussed are subject to the bank's Know Your Customer and due diligence processes. Loans carry obligations and are subject to approval, applicable interest, and fees.
Borrow responsibly and only from lenders licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Be cautious of unlicensed applications. Any mention of personal earnings are examples only, as there is no income guarantee. Success is dependent on individual effort.